Mga lods, ganito pala ginagawa yung bakal sa ibang bansa, oh. Grabe. Ito daw yung pinakamalaking paggawaan ng bakal sa kanilang bansa. Ganito pala ginagawa yung bakal na ginagamit natin sa bahay, no? Ayun, oh, mahirap din pala to mga lods, no? Tara mga lods, panoorin natin kung paano nila ginawa simula umpisa. So ayan, nagsimula na silang magtunaw ng bakal mga lods, no? So yung bakal na ginagamit nila dito mga lods, ito yung mga bakal na scrap siguro, no? Kung napapansin nyo dito sa atin, may mga bumibili ng mga bakal. Ayan, ito yung mga lods. Ayan, tinutunaw nila para magiging bakal na gagamitin sa bahay. Ito, talagang mano-mano yung pagtunaw nila. Nilalagay nila sa malaking tunawan, no? Grabe, ang init nito mga lods. At ayan na mga lods, pagkatapos matunaw ng mga bakal mga lods, ayan, ayan, kinukuha na nila at binubuhos nila doon sa hulmaan ng malaking bakal. Ayan, oh. Grabe ang init nito mga lods, no? Isipin mo yan, oh, umaapoy pa, oh. Tapos ay na mga lods, binubuhos na nila sa lagayan ng bakal. So ang lalabas dyan ay malaking bakal. Tapos parang mahahati siya sa maliit mga lods. Ayan, o. Grabe, ang hirap din pala ng mga ganito mga lods, no? Sa mga gumagawa ng bakal dyan, sa mga factory ng bakal. Grabe, hirap din pala, no? Sobrang init niyan, mano-mano yung aayusin yung mga bakal na yan. Tapos ayan na mga lods, parang gold bar yung lumabas mga lods, no? Ayan, o. Pero bakal pala na umaapoy. Tapos ayan na mga lods, kung napansin nyo kayo na mga lods, parang gold bar na malaki na bakal yung lumabas. Ayan, o. Ayan, maliliit na siya mga lods. Parang nahati siya, no? Ayan, o. Parang mga wire na siya tingnan, eh, no? Kaliit. Pero makita nyo mamaya mga lods yung finished product niya. Tapos ayan na mga lods yung finished product niya, oh. Ayan. Kinikimpit nila kuya. Kasi nga medyo mainit pa yan mga lods, eh. Ayan, oh. Grabe, ang haba pala niyan mga lods, no? Yung iba pala dito na binabibili natin, hinahati na yun, eh. Yan, oh. Pwede pa lang paggawa niyo mga lods. Sobrang haba, no? Kaso nga lang, ang hirap lang talaga sa transpo, no? So kailangan malaking truck at mahabang truck din yung kargahan mo. Like siguro ito yung mga in-order mga lods sa mga like mga tower, no? Sa mga nagpapagawa ng tower, ganito yung in-order nila, talagang mahaba na mga lods. Kasi para hindi na sila magdugtong, ano? At mas matibay naman kasi mga lods pag mahaba, tuloy-tuloy kumpara sa mga idudugtong lang, no? So ayan. Dito pala nag-order yung mga magawa ng tower, lalo na yung mga tataas na tower dito sa atin, mga sa pabrika na talaga sila umorder diretso. So isipin nyo ng mga lods, so yan, oh, hirap ng trabaho nila.
Tapos ayan mga lods, kinakamada na nila mga lods. So yan oh. Ang dami din oh. Siguro kaya na nito magpagawa ng mga 3 tower. Ganyan kadami no. Grabe. Tapos ayan. Nilalagyan na nila ng label mga lods. Ayan oh. Gaano kahaba kaya yan?